Magandang umaga mga kaagham! Ready na ba kayo sa isang programang puno ng kwentong tagumpay mula sa mga na-set up ng DOST? Samahan niyo kami sa isang kwentuhan kung saan aalamin natin kung paano nga ba nag-level up ang mga negosyo sa tulong ng agham, teknolohiya at inobasyon. Ako ang inyong host, May Cabanilla ng DOST NCR at ito ang Tekno Kwentuhan. Hatid namin ang mga best practices sa inyong pag-asenso. Ngayong umaga ay makakakwentuhan po natin ang mga technopreneurs mula sa furniture industry. Makakasama po natin si Miss Melinda C. Medalio, Vice President and Marketing Head of Danilins Enterprises, si Mr. Benji Inocencio, Owner and Production Manager of Journeywood Black Enterprises. Hi, good morning. At via Zoom, kasama po natin si Mr. Richard S. Chan, owner ng Module House Inc. Excited na po akong marinig ang mga kwentong tagumpay. Unang-una po, syempre, yung gusto natin maka-compete dun sa mga nasa Metro Manila, yung mga nag-i-import ng mga kitchen, cabinet. Yun po yung naging hamon talaga is kung paano tayo makipagsabayan sa production at sa quality nila. Karoon ako ng isang maliit na project sa DOST. Tapos nalaman ko sa kanila na meron silang mga programa gaya ng setup. Magbibigay sila ng funding para dun sa pag-improve ng negosyo through mga machineries. Dun ho ako nainganyo na subukan ang tulong ng DOST para magkaroon ng aking unang-unang makina. 2014 ako nag-apply sa kanila. Yung idea nito, nag-a-attend na ako ng mga expo, ng mga trade show. So may idea na rin ako kung ano yung mga kailangan ko at saka mga gusto kong mga machines para makatulong dun sa negosyo ko. Kayo po, Miss Melinda, ano po yung naging biggest lessons na natutunan ninyo sa pagpapatakbo ng negosyo kasama ang DOST? Habang dumadami yung demand, nangangailangan ka ng pwesto, nangangailangan ka ng tao, nangangailangan ka ng kapital, nangangailangan ka ng kliyente pati. Puro manual kami noon. Lahat ng trabaho namin parang magsasanding ka, mano-mano, ukit-ukit, tapos yung mga kanto, sorry for the word, busalsal yung mga kanto, di ba? So yung DOST na first availment ko, doon ko nakita na ang maitutulong pala nito sa SMT ay napakalaki para sa quality. Tapos isa pa doon sa health issue ng mga mananahi at ng mga tao kasi merong fumes. Kaya yung finish mo rin, hindi mo rin mapaganda kasi yung air, yung alikabok nandun sa area. So doon pumasok yung una na ang DOST, natulungan kami doon sa vacuum cleaner. Yung mga intervention na yun, nakatulong talaga sa status namin sa ngayon. Kayo po, Sir Benji. Ang problem noon, tama yung sabi niyo, ma'am, manual yung paraan ng paggawa. Dapat simple siya. Dapat hindi siya mahirap. Dapat mas mabilis siyang gawin at dapat kaya siya ng kahit sino. So, nung una, magse-set up ako ng router, ilalagay ko sa ilalim, gagawa ko jig. With that form, nakakagawa na kami ng multiple cutting ng magkakamuka. Nakita ko yung CNC nung kumuha ako ng isang export project noon. Doon ko unang nakita. Sabi ko, ganda ng makina na to ah. Ganda, hindi ko naman tawag. Mga dahilan. Hindi siya nagbe-break time kasi iwanan ko umaandar eh. Tapos ang bisyo niya, langis. Lagyan mo langis sa likod. Okay na siya, andar na siya, di ba? Dapat lang may tama lang siyang kuryente. Halaga mo, ililinisan mo, di ba? Pero hindi siya namamahinga. Kahit anong oras, kahit mag-overtime ako, hindi siya uma-absent. Andun lang siya. Tinatarget ko yan. Dapat magkaroon ako niyan. Hanggang sa nakilala ko yung wife ko, naging mag-business partner kami. So one time, nakapunta kami ng Worldbex, nakita namin. Tapos sabi ko, paano natin mabibili to? Research siya. Hanap niya, pwede sa DOST. Pero nung umandar yun, we were able to multiply by at least, sabihin natin kaya namin ng 2 kitchen cabinet nun sa isang buwan. During that time, kaya na namin mga 6. Ganun na siya talaga kabilis. Na-address nito yung kailangan namin na mabilis na trabaho, malinis na trabaho, magandang product. Kayo po, Sir Richard. Unang-una is, nung nag-uumpisa ho tayo, yung mga delay sa production, efficiency, number 1. Pangalawa is wastage. Ang dami hong nasasayang ng mga cutboard dahil mano-mano ko natin kinukompute to.
doon ho na nakita natin yung best practice ng ibang kumpanya na naikutan natin sa ibang bansa. Doon ho natin na natutunan na kailangan ho tayong mag-adapt, mag-adjust para madagdagan ng kita. Kasi sayang po lahat na natatapon natin aside from hindi mo nakakatulong sa environment dahil sasayang lang. Siyempre, pag computing mo yung sa finance, sayang po lahat. Balita po namin na mayroon po kayong unique or best practice sa inyong process gamit ang isa sa inyong mga equipment na edge banding machine. Pinakita ko na rin po sa mga DOST Region 1, yung bagong machine natin na edge banding machine. Ang nagagawa ko nito is contactless na. Ang board po ay pinapasok sa machine, siya na po ang nagdidikit, prine-press at naglalagay ng glue. Tapos ang kagandahan po dito sa makinang ito, isa yan sa mga high-end na ginagamit sa market ngayon at sa ibang bansa. Gumagamit siya ng polyurethane glue. Medyo mahal po pero makabagong teknolohiya na kahit nababasa po ito, hindi po natutuklap yung edge band niya. Yung dating manual edge banding natin is nililinis pa yan, kini-QA pa. Ngayon may QA po tayo pero yung dalawang process po naputol na, ang paglilinis at pag-spray. Nawala na po yun dahil dun sa machine, paglabas, QA na lang siya. 80% po ang increase ng efficiency. Dahil nag-umpisa lang po yan dahil sa isang setup na panel. So, dito sa Region 1, yung itong makabagong technology na to, tayo po ang unang-una. Nakuha natin yan sa kaka-attend po natin ng mga trade show sa ibang bansa. Yun ang present natin sa DOST. Diyan pa sa NCR nag-present ako. Nagkaroon pa ng panels na dinefend ko kung bakit po natin kinakailangan itong mas makabagong technology para makalabang sa market. Nakatulong po ba yung mga technologies, trainings at iba pang interventions ng DOST para ma-develop po yung mga best practices po ninyo? Pero ang pinakamalaking tulong pong naibigay sa akin ng DOST is yung nagkaroon kami ng seminar sa Japan. Isa po tayo sa mapalad na napili na pinadala ko sa AOTS. That was 2 weeks of seminar. Nag-visit kami ng iba-ibang planta. Doon ko po natutunan na ang isang empleyado pwede po maging masaya hindi lang dahil sa sweldo. Kailangan ng environment, dapat comfortable sila. Ayun, talaga nga pong marami tayong natututunan sa ating mga kakwentuhan ngayong umaga. Nakakabilib kung paano po nila nalalampasan yung mga hamon ng kanilang mga proseso, maging sa sarili man nilang paraan o sa tulong ng mga technologies na binibigay ng DOST. Ngayon po na natulungan na tayo ng DOST through science, technology, and innovation, ano na po ang naging pagbabago sa inyong negosyo? Dahil na-automate na nga nung CNC namin yung buong process. So, mas mabilis talaga kami kumilos ngayon. Tapos sa quality, definitely mas maganda. Mas precise yung cut, mas malinis, yung mga laminates, maayos. Na-apply din namin yung mga bagong material na dumadating. Madaling i-apply yung mga bagong material na dumadating kung may technology ka na. Mas naging maganda talaga yung business. Kayo po, Miss Melinda, ano po ang pinakamalaking impact ng setup assistance sa inyong business? Unang-una, dati may paint booth, no? Dati nasa ground floor. Doon sa sumunod namin na availment, nilagay nila sa third floor, painting room na ngayon. Painting room, meron ng in and out. Sa pag-in, meron na rin, bago ma-out, may filter. So yung lumalabas, talagang minimize na. Nakatulong na rin sa environment. Naging malinis na rin yung painting kasi sa finishes napakaselan yan. Nadagdagan na rin kami ng space. Tapos yung client, at sabay yun na dumadami, marami nagtitiwala, nakikilala ka. Ang aming negosyo ay talagang malaki ang pasasalamat sa DOST. I salute sa mga tauhan ng DOST. Actually, ma'am, sobrang happy kami sa experience with DOST. Na alam mo yung pelikulang napakaganda na gusto mong bigyan ng pera yung kapatid mo para manood din. Ang naging relationship po with DOST is yung innovative mind. Parang hanggang ngayon po, coordinated po tayo, updated po tayo. Nandun po rin tayo yung parang nag-iisip pa kung ano pa ang pwedeng improve, ano pa ang pwedeng inegosyo, endless po ang possibility. Nandiyan dyan ang DOST. Science and technology po talaga ang susi. Kung ano man yung dapat matutunan natin
kahit sa ibang bagay, hindi lang po sa furniture. Nagbubukas talaga ng isipan natin yung DOST sa collaboration natin. At masaya po ako at naging part ako ng DOST. Nang dahil doon po, syempre, hindi mo papagkakila lumakas ang loob natin kasi alam po natin, andyan si DOST magbaback not only financially but also technically. Diba? Kasi ako po, syempre, limited lang po ang ano natin, ang DOST po, kompleto ko sila mula engineering, mechanical, kompleto ko sila para mag-assist. Napakalaking bagay. Isa yan sa mga dapat ko pasalamatan sa DOST dahil marami po akong natutunan. Gusto ko pong sabihin na bilang empleyado po ng DOST ay masaya po ako na naririnig yung mga kwentong tagumpay po ninyo. Ano po yung may papayo ninyo sa mga nagnanais na magtayo ng technology-based businesses na interesadong maging partner ni DOST? Una sa lahat, be organized with your documentations, yung financial record mo 3 years ago, and then yung projection mo 3 years to go. Ang setup kasi, 3 years payable without interest. So, napakalaking bagay yon sa isang negosyante. Tapos, compliant ka ng mga government mandatory requirements. Tapos, spread the word na until now, nakalagay pa sa building ko yung DOST assistant. That adds to my credibility. Marami na ako na-attend ng mga organization. Lahat ng mga assistant ng DOST, magtanungan kami. Yan ang talagang kausap mo. Simula una hanggang huli, hindi sila nagbabago. Kayo po, Sir Benji, bilang nasa furniture industry na po kayo for many years, ano po yung maipapayo ninyo sa mga kapwa ninyo entrepreneurs o sa mga gustong pasukin ang furniture industry o woodworking industry? Kung ang goal is maging sustainable yung business, siguro mapapayuhan ko sila, any industry, na yun, makikipag-ugnayan sa DOST para at least ma-leverage nila yung business nila. Kasi kailangan naman ng technology eh. Kung wala yung technology, hindi magpa-flourish ang business mo pag wala eh. Hindi siya sapat eh. Salamat po, sir. Kayo naman po, Sir Richard, kung may mahalagang tip po kayong maibibigay sa ating mga aspiring MSMEs, ano po iyon? Wag lang po tayong mawala ng loob. Nandyan po ang DOST para tumulong. Ang may papayo ko lang is mag-explore po. Huwag natin limitahan ang sarili natin na kung ano yung best practice na nakikita natin, yun yung gagayahin natin. Kailangan po mag-strive tayo na mag-improve. Ma-achieve po natin yan sa pag-explore to, sa pag-attend po ng mga expo, mga trade show. Doon ho natin namumulat yung ating isipan pag pumupunta po tayo ng mga trade show. Kung ano yung mga makabago na system, machineries, diskarte, doon po natin may uwi at may apply po sana sa ating mga sariling negosyo. Para po sa kaalaman ng lahat, ang setup ay maaari pong ma-avail ng mga kababayan natin sa amang sulok ng Pilipinas. Huwag lamang po kayong mag-atubili na lumapit sa mga DOST regional offices sa inyong lugar. Maraming salamat po, Miss Melinda, Sir Benji, and Sir Richard sa pagbabahagi ng inyong mga inspiring na kwentong tagumpay. At dito na nga po nagtatapos ang ating pilot episode ng Teknokwentuhan. On behalf po ng DOST NCR's Regional Director, Engineer Romelan Titres Valles, maraming salamat po at sana ay madami kayong natutunan mula sa mga handog namin na best practices ng ating mga kakwentuhang technopreneurs. Huwag niyo pong kalimutan na samahan kaming muli sa susunod na episode ng Teknokwentuhan. Muli, ako po si May Cabanilla at ito ang Teknokwentuhan. Hatid namin ang mga best practices sa inyong pag-asenso.